Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. As we journey all together on this fifth week of Easter, my dear brothers and sisters, in our gospel today, one word is repeated many times. Love. Paulit-ulit itong binabanggit ni Jesus dahil gusto niyang ipaalala na ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa pag-ibig, lumalago sa pag-ibig, at nagtatapos sa pag-ibig. My dear brothers and sisters, many of us think religion is only about rules and obligations. Pero malinaw ang mensahe ni Jesus para sa atin ngayon. Ang puso ng pananampalataya ay hindi takot, kundi pag-ibig. Where love is present, faith becomes alive. My dear brothers and sisters, first, God the Father loves us deeply. Paano niya ipinakita iyon para sa ating lahat? He sent His Son into the world. Hindi nanatiling malayo ang Diyos sa atin. Lumapit siya sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Mga minamahal na kapatid, kapag pakiramdam mong nakalimutan ka na, tandaan mo ito. God loved you first. Kapag feeling mo hindi ka na worthy, God still chose you. Tayong mga Pilipino, naiintindihan natin ang sakripisyo dahil sa pagmamahal. Maraming magulang nagtatrabaho sa ibang bansa, mga nanay napapagod buong araw, mga tatay nagpapakahirap sa pamilya. Real love is willing to sacrifice. Second, my dear brothers and sisters, Jesus loves us personally. Jesus did not only speak about love, He lived it. He healed the sick, forgave sinners, welcomed the rejected, and comforted the suffering. Then, He gave the greatest proof of love on the cross. Minsan tinatanong natin o nagtatanong tayo, Lord, mahal mo pa ba ako? Tingnan niyo po ang krus, mga minamahal na kapatid. Iyan ang sagot niya sa tanong mong iyan. The cross is God's signature of love. My dear brothers and sisters, that's why Jesus loves us personally. Mahal ka ni Jesus. Mahal tayo ng ating Panginoon. And third, my dear brothers and sisters, how do we love Jesus in return? Kung mahal niya tayo, paano natin ipinapakita ang pagmamahal niya natin sa Kanya? The Lord telling us in our gospel, Jesus says, if you love me, keep my word. Love is not only words. Love is action. Kung mahal natin si Jesus, nagpapatawad tayo. Nagsasabi tayo ng totoo. Umiiwas tayo sa mga chismis o fake news. Tumutulong tayo sa nangangailangan at tayo nanatiling tapat at nagiging mabuti bilang mahal natin ang ating mga tahanan. Love is proven not by words, but by choices. Minsan, mas madaling magmahal sa simbahan kaysa magmahal sa bahay. Mas madaling, easier to pray than to forgive. Easier to sing than to be patient. Pero sabi ni Jesus, para sa ating lahat, love one another as I love you.
In the latter part of our gospel today, my dear brothers and sisters, Jesus gives us the Holy Spirit because loving is not easy for all of us. Mahirap magmahal kapag nasaktan ka na. Mahirap magpatawad kapag malalim na ang sugat. Kaya ibinibigay niya ang banal na Espiritu na tayo'y palakasin. He gives the Holy Spirit to strengthen us, my dear brothers and sisters. And for us, kapag galit tayo, Holy Spirit, calm our hearts. Kapag tayo ay pagod na, the Holy Spirit renew us. Kapag tayo nalilito sa mga bagay-bagay, Holy Spirit guides us. My dear brothers and sisters, the reality of our journey, we cannot do alone. Hindi tayo o hindi natin kayang gawin ang lahat mag-isa. Grace can do within us. My dear brothers and sisters, today, we are all challenged and we are all reminded, show this real love in our journey. Show this love in a simple ways. Kaya po natin ipakita ang pagmamahal ng nais ng Diyos para sa atin. Sa pagngiti natin ng totoo, sa pagpapasalamat natin, paghingi natin ng tawad, at makinig ng maayos, manalangin para sa iyo at sa iyong pamilya. Small acts done with love becomes holy acts. Ngayong Easter season is almost to be concluded. Remember, mother, brothers and sisters, Jesus is alive. If Jesus is alive, then love is alive. Ang galit will not win. Kasalanan will not win. Death will not win. Love has the final word. Amen.